at siya po ang chairman ng Committee on Good Government sa Kamara ng Representante na nanguna sa investigasyon tungkol sa umano ay paggasta ng tanggapan ng Vice Presidente doon sa kanyang confidential fund. Good morning po, Congressman Joel. Ay, good morning po, Manong Ted, at sa lahat po na inyong tagapakinig. Opo, may mga nangungumusta po dun ho sa inyong ginawa pong pagdinig sa confidential fund ni VP Sara sa inyong komite. Tapos na ho ba ang hearing na ito? Nanono ho ba kayo? Nag-ano na po kayo? Nag-closing? Hindi pa po ito nako-conclude. Supposedly, 2 weeks ago, magsisip po sana ako tungkol po dito, but yung mga members po natin ay nag-request, baka po pwede po ang unahin muna yung sa PhilHealth. Medyo interesado po sila doon po sa nangyari sa PhilHealth. Kaya yun po muna yung prioritize namin. So supposedly, today, magsiset po ulit ako kasi nagiging problema po namin, naghihilaan po kami ng mga members ng ibang mga committee dahil naghahanap kami lahat ng quorum. Until kagabi, naghahanap pa rin po ako ng quorum. Ngayon naman po, yung mga privilege speech ng ibang mga congressman ay ilang araw na rin po akong kinukulit at yung po muna inang namin. In any event, ito naman po ay hindi pa namin kinukonclude at humihingi po ako ng pahintulot House leadership na even after matapos po or suspend ang ating session, baka po pwede po ako makasingit. Opo, so nangangahulugan nga po na wala pang wrap-up hearing ito at hindi pa ho kayo makakabuo ng committee report kundi nga ito inyo sasarhan, di po ba? So ngayon po hanggang Wednesday na lang po ang inyong session bago ho kayo mag-election break and then June na ang balik ninyo. Ano sa kutubo ninyo? Magkakaroon ba kayo ng pagkakataon? Ako po'y humihingi po ng pahintulot sa Committee on Rules. Mamaya po kasi ang isa po sa i-deliberate po namin dito ay yung kay Congressman Manik Dalipe pagdating po sa kuryente doon po sa lugar po nila. At siya po ay kinakausap po na sana po mabigyan po ako ng pahintulot na makapag-conduct pa ng committee hearing kahit po suspended po. Suspended na ang session. Opo, but you will have to have you must have a quorum. Otherwise, baka may sumipot dyan na hindi kaalyado ng kabilang banda, agad kayong questionin sa quorum. Actually, yun din ang Actually, hanggang ngayon, hindi pa rin po ako makabuo ng quorum. Nagtatawag pa rin po ako ng quorum. Kaya, kasi meron po kami ngayong committee hearing. Ang problema ko naman ay naghihilaan po kami ng isang committee. Yung Committee on Public, yung kay Congressman Paduano. Accounts. Accounts, opo. Medyo naghahanap din siya ng quorum, kaya hindi ko rin po alam kung paano ako makakuha ng quorum ngayon. Halos karamihan po ng mga congressman, nasa kanila mga distrito. Opo, so paano ho yun? Si Mary Grace Piatos, si Cocoy Villamin at et al., paano ho yun? Paano ito, kumbaga natin tatanggapin na sinimulan po ng komite itong revelasyon sa mga sinasabing signatories sa napakaraming mga voucher and then at the end of the day, parang walang closure? Kung hindi po ito kung hindi po ito magiging kung hindi po matatapos yung ating committee hearing, hihingi po ako ng pahintulot sa aking mga kasama kung ako ipapayagan nila na gumawa ng partial committee report. At siguro yun na lang po muna ang ating isusumite. Opo, kasi if you recall na ating mga unang panayam sa inyo nga nanggaling na kung pagbabasehan ng mga unang mga informasyon at ebidensya kaninyo, sapat na para po sa impeachment ng Vice Presidente. Di po ba sa inyo nanggaling yun? So, tama po kayo. At hanggang ngayon po, hindi naman po nagbabago ang aking stand pagdating po dito. Kasi insofar as yung confidential fund is concerned, kung sila po ay wala na rin pong interest na magtanong dito, siguro sa akin pong paniniwala dapat ito po ay
mag-submit kami ng partial committee report kahit dun muna insofar as yung confidential fund is concerned. Kaso sir, si Maricel po ito. Kaso, kakayanin pa ba na umusad ng impeachment complaint considering na magsisimula na rin yung campaign period? February 10, 11? O paano yun? Well, ako po kasi naniniwala po na yung Senado po is continuing body. At lahat naman po kami, ito po ay constitutional obligation po namin, constitutional duty. So regardless po kung may kampanya, siguro kung ako po naniniwala, kung ito po ay maisasampa po sa Senado, dapat pagbigyan po namin ng panahon. Otherwise, magiging remiss po kami sa aming tungkulin, sinumpaang tungkulin. But Realistically, Congressman, kaya ba to? Kasi syempre ang hinaing nung kasama ng mga nag-file, hindi naman daw kasi inaksyonan agad. Well, hindi pa naman po natatapos. Tignan po natin in the next 3 days kung ano mangyayari. Okay. Opo. So yung pong pagtawag dito kila Raymond La Chica, Dennis Nolasco, itong mga miyembro ng AFP, hindi na ito matutuloy, Congressman. Well, so far as yung sa kanila pong is concerned, sa akin po kasi ito po talaga yung stand po ng mga ibang mga congressman. Insofar as yung like for example, nasabi po namin sila Mary Grace Piato, so forth and so on. Ito po yung na-establish na. Okay. At sa amin naman po, ang trabaho po namin ay makapag-come up ng mga batas in aid of legislation. At ito po ay nagawa na rin po namin, nakapagpasa na po kami ng 2. Now, pagdating po dito sa investigasyon po sa ito po ay mangyayari po yan once yung impeachment po ay tumuloy. Now, 2 po kasi ang proseso niya. It's either isampa po ito sa Committee on Justice, which sa tingin ko po medyo mahihirapan na, or idiretso po ito sa Senado by 1/3 votes, yung articles of impeachment. So, in either of the event, doon po, mas iti-trace out po ito dahil yung po sa palagi po ng ating mga kasama ang mas proper venue para mas ito po yung mausisa ng mas malalim. Opo, so ito nga po yung sinasabing 4th impeachment complaint ni Sec. Jen, ano pang balita nyo dyan, Congressman? Total naman tayo lang nag-uusap dito, wala naman nakikinig sa atin. Opo, anong balita? Actually, wala pa po akong idea pagdating po dyan. Hindi naman po ako parte ng mga kung ano man po usapan nila dyan. Tayo ito, ginagawa lang po natin trabaho natin dito, tapos busy rin po tayo sa ating mga distrito. Lahat naman po kami ngayon palaban. So medyo pasensya na po kayo, hindi po. Opo. Naunawaan po natin kasi nga Marinig ko lamang po yan sa meeting. Anyway, sige po. So ano po ang ating masasabi ngayon doon po sa nagkokomento na sinimulan ninyo and then ang direksyon ng una nga po ay impeachment, bagamat yan po ay hindi pa conviction basically, start lamang ng proseso, pero ngayon parang sinimulan pero mukhang hindi po tatapusin at wala pong movement, no? Yung Sec Gen, wala sa kanya pa, hindi pa nga na-refer po sa Speaker's Office eh. Wala pa nga referral po mismo sa plenaryo para i-refer sa Committee on Justice eh. Parang kumbaga sinimulan nyo, mukhang hindi tatapusin. Ano pong yung reaction doon, Congressman? Well, ako po kasi yun so far as the impeachment is concerned, yan po ay na-file na. May mga nag-file na po dyan. Kung maalala ko po, 3 na po yata file dyan. So kami naman po merong 10 session days para ito po ay aksyonan. So tingnan po natin hanggang Wednesday, hanggat hindi po natatapos, hopeful po kung na may mangyayari po. Okay, kumbaga hope springs eternal, kumbaga ha. Opo, sabi nga nila. Hanggat hindi po natatapos pa ang session, may pag-asa pa po tayo. Ayun. Okay.